looking back to what once was. My vision ahead to where you are now. I know you have greater things for me. So with every step I believe it's a brand new day. All my past is washed away. So I give you all my praise. Jesus, I will go your way. You have all my life. All my life. You have all my life. All my life. It's for you. Oh, it's for you. It's a new season I'm living in. Everything's changed because you're with me. Yeah, I come alive in your presence. So with every step I believe it's a brand new day. All my past is washed away. So I give you all my praise. Jesus, I will go your way. You have all my life. All my life. All my life. All my life. It's for you. Oh, it's for you. Every beat of my heart beats for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for Jesus, it's for you. Every beat of my heart beats for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for Jesus, it's for you. You have all my life. All my life. All my life. All my life. You have all my life. All my life. All my life. All my life. It's for you. Oh, it's for you. Every beat of my heart is for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for Jesus, it's for you. Every beat of my heart beats for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for Jesus, it's for you. Po, good morning. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating third service. So, yun. So, sobrang bilis po ng panahon, no? Biruin mo ilang araw na lang, matatapos na yung October. Pero gayon pa man, sana yung pananampalataya at pananalig natin sa Panginoon, hindi nagbabago. Despite ng mga pagsubok na nararanasan natin sa araw-araw or sa ating mga buhay. Sabi po sa unang mga taga-Korinto, chapter 10, verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao.
Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo. Maaari ko po bang maimbitahan na ang bawat isa ay magsipagtayo? Sa umaga pong ito, wala tayong ibang gagawin, kundi magpuri lang sa ating Panginoon, umawit. Maaari po ba na maglaan tayo ng kahit 1 minuto lang? Let's have a personal prayer to the Lord. Let's thank Him for everything that He has given us. Sige po. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Holy Spirit. Po, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na muli ninyong ibinigay sa bawat isa. Salamat sa panibagong buhay, panibagong pag-asa na ipinagkaloob ninyo. Lord, may mga pagkukulang, pagkakamali, kasalanan kami nagagawa sa araw-araw, Lord. Nais po namin ng iyong kapatawaran. Linisin po ang puso ng bawat isa na naririto. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. If my heart has grown cold, then your love will unfold. As you open my eyes to the work of your hand, when I'm glad to my way, then your spirit will pray. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shown in my life. Your will be done. Present suffering may pass, Lord, your mercy will last. As you open my eyes to the work of your hand, in a heart will I praise, I'll delight in your ways. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will part,
Jesus, open my eyes to the work of your hand. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shown in my life. Your will be done. Oceans will part, nations come at the whisper of your call. Hope will rise, glory shown in my life. Your will be done in my life. Your will be done in my life. Your will be done. Continue to worship you, Lord. Continue to lift our hands to you, Jesus. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms a fortress for the weak. Let fate arise. Let fate arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I put on my heart these things, I remember you are faithful, God, forever. Be still, there is a river that flows from Calvary's tree. A fountain for the thirsty. Your grace that washes over me. Let fate arise. Let fate arise. Let fate arise. I'll lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I put on my heart these things, I remember you are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I put on my heart these things, I remember you are faithful, God, forever. Let fate arise. Let fate arise. Open my eyes.
As I put out my hardest days, I remember you are faithful, God, forever. I'll lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I put out my hardest days, I remember you are faithful, God. You're faithful, God, forever. Let faith arise. Let faith arise. Amen. Isang malakas nga pong palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Tunay nga pong kay sarap umawit sa Panginoon. Amen po ba? Yan naman po, patuloy nating ipalakpak ang ating mga kamay habang sumasabay sa indayog ng mga awitin. Amen. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. And to Father, there is freedom, there is hope in the name that is Jesus. Lay your life down, give it all now. We are found in the love of the Savior. We've come alive in you, set free to show the truth. Our lives will never be the same. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We are sold out to your calling. Everything that we are for your glory. Take our hearts now, have it all now. We are found in the sunlight of morning. We've come alive in you, set free to show the truth. Our lives will never be the same. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. Away we're singing. Sing. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole. Sing it for the last time. Go on. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole. Sing it. We're giving it all. We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it
Let's continue to clap our hands to God. Beyond all reason, you gave your life, your all for me, and call me yours forever. Caught in the merciful love, found hope, found love, found all I need. You're all I need. And time has come to stand for all we believe. Praise goes out to you. Found love beyond all reason. You gave your life, your all for me, and call me yours forever. Caught in the merciful love, found hope, found love, found all I need. You're all I need. We believe in. So I'm forward, I'm gonna give my praise to you, Jesus. Today, it's all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Yeah, all the praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do, and all the praise goes out to you. Is yours. All we're living for is all you are, is all that you are. All we have is yours. All we're living for is all you are, is all that you are. All we have is yours. All we're living for is all you are, is all that you are. The time has come to stand for all we believe in. So I'm for one, I'm gonna give my praise to you. Time has come to stand for all we believe in. So I, for one, I'm gonna give my praise to you, Jesus. Today, it's all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Yeah, all the praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise.
Glory, praises to you, Lord Jesus. In Christ's name, this is our prayer. Amen. Po sa bawat isa. Pwede po bang ngitian niyo yung katabi niyo? Ayan. So, mapagpalang umaga po. So, tunay nga ang Diyos ay napakabuti. Amen ba? Amen. So, purihin ang Diyos. Ayan. So, purihin ang Lord. So, alam niyo na po ba yung mangyayari bukas? Election. Okay, election. Isang bagay na gagawin natin bilang ikaw na Pilipino, bilang ikaw ay constituent, no, nasa isang community, dapat gampanan. So lahat boboto, ha? Huwag sayangin ang pagkakataon na to na iyong karapatan para gawin ng isang mahalagang bagay para sa ating buhay. Amen? Ang pagboto. So minsan pa, muli tayong manalangin sa oras na ito. Tayo pong lahat ay yumukod, manalangin sa Panginoon. Aming Diyos, kami nagpapasalamat at nagpupuri sa napakadakila mong pangalan. Salamat po sa iyong kabutihan at patuloy, Panginoon, aming nararanasan ang kadakilaan mo. Sa mga oras pong ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo at ang iyong biyaya lamang ang aming pong hinihingi, Panginoon, na ikaw po, O Diyos, ang patuloy na manguna at magkaloob, Panginoon, ng iyong mga salita sa oras na ito. Lord, pinapupurihan ka namin, niluluwalhati ka namin. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Minsan papalakpak para sa ating Panginoon. Ayan, so sabi nga po, bukas ay muli tayong boboto. Okay, yung boto nyo ba ay maiimpluwensyahan ba yan ng katabi mo? Yung kapwa mong kaparehas ng gusto, maaapektuhan ba niyan ng inyong pagboto? Dahil ito ay maraming kilala at sikat, maaapektuhan ba yan ng inyong impluwensya ng bawat tao sa paligid ninyo? Yung boto ba niya na yan ay nanggagaling sa inyo o galing sa katabi mo? Galing sa sinabi ng kapatid mo, ng kaibigan mo, or sarili mo siyang desisyon? Alam po natin ang buhay sa ngayon ay, sabi nga, full of challenges. Itong buhay natin, naniniwala ba kayo na ang buhay natin ay nakapaikot sa mga taong umu-impluwensya sa inyo or kayo mismo na taong nag-i-impluwensya sa iba? Tama po ba yan? Somehow, yung character mo, yung behavior mo, yung ginagawa mong desisyon sa buhay, yaan ay epekto ng influence ng ibang tao. Tama? Marahil, impluwensya ng pamilya. So ano ba yung mga nagbibigay sa atin ng impluwensya? Sino-sino ba? Ano bang mga bagay yung nagiging dahilan o sanhi kung bakit ka nagdesisyon ng isang bagay? Okay, una daw po ay, hindi ko na sinulat dyan, impluwensya, nag-i-influence sa'yo ay family. Tama? Nag-i-influence ba sa inyo ang family nyo? Kung paano yung upbringing nyo sa buhay, paano kayong tumanaw ng kinabukasan ninyo at ng kabuhayan ninyo. Ano ba yung trabaho na gagawin ko? Anong propesyon yung kukuhanin ko? Anong bagay yung gagawin ko kapag nagkapamilya ko? Somehow, nakaapekto ang family nyo. Tama? Nung nag-decide kayo na mag-aasawa kayo, magde-decide kayo na bobuo ng isang pamilya, somehow, your family, naka-apekto yan or naka-influence yan sa inyo. Tama? It's either, pag alam mo yung family mo ay tama yung ginagawa nila, sususundan mo yon. So meron naman iba, pag nakita nila, ay,
ayoko tong sundin kasi sa family ko ganito. Bobuo ako ng pamilya, magde-decide ako, gagawa ako na kung ano yung nakikita kong tama. Kung ano yung nakikita kong dapat kong lakaran bilang isang padre de pamilya, bilang isang tao, yun yung susundin ko. Pero malaking factor talaga sa buhay natin is influence. Right? Kung bakit ka naging ganyan ngayon, dahil yan sa impluwensya ng mga tao sa paligid mo. Minsan, bakit ka lumapit sa Panginoon? Bakit ka nagpakalapit-lapit sa Lord? Dahil may mga tao, may mga puwersa sa paligid mo na nagsasabit, nag-uudyok na gawin mo ito. Masarap paglingkod sa Lord. Ganyan ang dapat ng ginagawa mo. So, nakaka-impluwensya sa atin yung mga tao, mga sitwasyon sa paligid natin kung bakit ka naging ganyan. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, naging impluwensya ka sa akin? Hindi natin alam yun kung mabuting impluwensya ba o masama. Okay? So, life is a matter of decision. Tama? Impluwensyahan ka man ng iba, pero ang ending nun, ikaw pa rin ang magde-decide sa sarili mo kung magpapa-impluwensya ka ba or hindi mo hahayaan na maapektuhan ang desisyon mo, ang ginagawa mo, ang nilalakaran mo dahil sa mga taong nakapaligid sa'yo. Amen? So, factors. Sino yung mga tao na yon? Una, nakaka-epekto sa atin, nakaka-impluwensya sa atin. Maybe your family. Maybe your kaibigan. Mga kaibigang na-meet mo somehow, no? Matagal na panahon, na-meet mo sila, then nagkaroon kayo ng bonding. Through that bonding, yung favorite nila, nagawa mo na rin. Yung ginagawa nila everyday, yung kanilang habit, nagiging habit mo na. Tama po? So, nai-impluwensyahan ka, kahit po yung sa mag-asawa, magkaiba tayo ng karakter, right? Magkaiba tayo ng kaugalian. Nung kayo'y pinagsama, magkaiba pa kayo niyan. Pero the moment na pinagsama na kayo, minsan, yung karakter niya, naa-adapt mo na. Ay, matipid si Mrs., minsan si Mr. nagiging matipid na rin. No? Kung madaldal si Mrs., si Mr. nagiging madaldal na rin. Tama? Minsan yung habit niya na hindi mo naman habit before, nagiging habit mo. Kasi you are being influenced by them. By him or by her. Tama po? So, malaki palang factor ng buhay natin talaga. Ang influence ay nakakaapekto sa ating pong pansariling buhay. Amen? Yung personal mong buhay, pwedeng maapektuhan yan ng mga tao sa paligid mo. No? Sa mga taong nakikita mo, yung mga ginagawa nila, mga gawin nila, pwedeng makaapekto sa'yo. Amen? Whether it is positive or negative. So marami, edukasyon, media, napakalaking part yan ng media. Lalo ngayon, no, sa mga bata, napakalaking epekto ng social media sa mga batang maliliit. No? Alam niyo po, ako po ay isang preschool teacher. So, nag-handle na ako po for almost 27 or magte-28 na yata akong nagtuturo. 28 years. From yung beginning ng pagtuturo ko, nakita ko ang kaibahan ng bata noon at ngayon. Imagine, nung ako po ay nagtuturo before, first ko po ng preschool, ang estudyante ko nasa itaas ng second floor. Imagine na, second floor, 5 years old. Aakyat sila sa taas, bababa sila, magre-recess sila sa taas, baba. Grabe yung discipline nila. Grabe silang sumunod sa teacher. From that second floor, minsan may nautusan pa ako, nak, bili mo nga ako ng bababae yun. Kukuha ko ano yung inutos mo, ibibigay sa iyo. When it comes to obedience, grabe sila. That was a year before. Siguro mga year 2000 yun nag-start ako ng preschool. Ganon sila umintindi, sumunod, kung sino ang nag-uutos sa kanila. Pero alam niyo ba ngayon, ang good news, ang mga bata ngayon, kayo na ang pasusunodin.
Ang mga bata ngayon, nagkakaroon na sila ng sarili nilang desisyon. Imagine, 4 years old. They can decide what to wear. They can decide anong gusto nilang gawin. Kaya kanilang paikutin. No? Kaya kanilang turuan, diktahan na ito yung gusto nilang gawin. Pero hindi akong papatalo, syempre. Nakita ko na before yan na ang bata ngayon ganito. Syempre sa pag-aaral mo, titingnan mo bakit ka magpapasunod sa bata. Pero ito madalas na nakakalungkot. Ang mga parent ngayon, even parents, akala nila tama. Akala nila itong influence na to ng social media ay it will be good for them. Na pag busy sila, pag may ginagawa sila, kapag sila ay busy sa trabaho, busy sa gawaing bahay, makakatulong ang social media. Kasi pag umiyak ang bata, nagtantrums, anong gagawin ng mga nanay? Ngayon, cellphone. Pag tinotopak ang bata, cellphone. Hindi mapasunod, cellphone. They are being influenced. Na-impluensyahan sila na kahit ikaw na nanay, parang, oo nga no, dapat pala, ganito gagawin ko. No? Na parang akala nila tama, nakakatulong. O di napatahimik ang bata, nag-cellphone magdamag. Ganyan. So pero hindi niyo po alam napakalaking epekto sa bata ngayon. Minsan nga, tingin nila na yung parang pag pinagagalitan mo sila, pinagsasabihan mo sila, parang ang tingin nila, gusto na lang nila i-click ka para mag-exit. Kasi nga, sanay sila ng madaling paraan. Pag naiinis sila, click, erase, di ba? Mga bata ngayon, kapag nabubusit sila sa mga ginagawa sa kanila, gagawin nila ano? Lalo sa cellphone, di ba? Oh, dali lang, exit, exit. Kasi sanay sila nun eh. Sanay sila. Na minsan parang gusto nilang sabihin sa'yo, exit ka nga, teacher. Yung ganon. Na parang pinakikita nila that they can do whatever they want. Gusto nilang gawin kung anong gusto nilang gawin. At hindi nyo alam, pati kayo na mamanipulate ng mga anak ninyo. Na akala natin, okay na kapag nanggulo sila, okay na kapag hindi sila mapatahimik, bigyan natin sila ng cellphone. Bigyan natin sila ng gadgets. Yan naman ang trend ngayon. Pero hindi natin alam, that influence, sabi nga, is a kind of influence that invisible sa atin, na hindi natin namamalayan. Tayo na pala yung napapasunod ng mga batang ito. Tayo na pala yung dapat susunod sa gusto nila. Amen? So, some of the factors na dapat alam natin, bakit tayo naging ganitong Kristiyano? Bakit ganito ngayon ako? Bakit, evaluate mo yung sarili mo, bakit ako ngayon masipag sa pagmiministeryo? Bakit ako ngayon nagsiserve sa Panginoon? O tingnan mo, bakit ngayon hindi ako nagsiserve? Kabaliktaran, vice versa. Lahat ng bagay ay may dahilan. Lahat ng nagagawa natin, maybe some point in our life, na-impluensyahan ka. Kaya hindi mo nagagawa ang isang bagay. May impluensyahan ka, kaya namang ginagawa mo ang isang bagay. So ano po ba yung mga factors na yon? So by the way, basahin po natin yung sinasabi sa Psalms chapter 1, verse 1 and 2. Sabi po dito, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of the mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on this law he meditate day and night." Maraming mga Kristiyano ang nakalimot na kung sino ba talaga at ano ba talaga ang dapat mag-impluwensya sa'yo. At kung bakit nakakaligtaan natin na dapat ito yung ginagawa ko eh. Kristiyano ako eh. Nakakilala ako sa Panginoon. But all of a sudden,
you are in a wrong direction. All of a sudden, nakikita mo yung sarili mo, may Kristo ako sa puso. Bakit hindi ako marunong magpatawad? May Kristo ako sa puso, kilala ko si Lord. Pero bakit ginagawa ko pa itong mga bagay na to? Marahil, hinayaan mo, inalaw mo, ang mundong ito ang mag-influence sa'yo. Yung mga bagay na hindi dapat nagagawa natin, yun yung magpa-influence sa'yo. So anyway, ano po bang ibig sabihin ng influence? Okay? Influence means, okay, sabi doon, refers to a capacity or power to have an effect on thoughts, feelings, actions, or decisions of others. It is the ability to shape or to modify someone's perspective and behavior or choices. Ang influence po pala ay may power na bigyan ng effect sa buhay mo ang bawat kaisipan mo. Tama? Sino yung taong i-impluwensya sa'yo? Magiging ganun ang kaisipan mo. Kapag lagi mo silang sinasamahan. Pag nai-enjoy mo ng samahan, those company that giving you things, sabi nga yung thoughts na hindi tama, mali, maling kaisipan, darating ang panahon, mali ka na rin mag-isip. Darating ang time, mali ka na rin tumingin sa bawat sitwasyon. Marating ang time, makikita mo yung sarili mo that napaka-emotional mo na. Kasi nga, nai-impluwensyahan ka ng mga taong may mahinang emosyon. Even your actions, yung mga action ng mga tao na hindi mo naman dapat ginagawa yung actions na yon, pero nagagawa mo. Amen? Ability to shape. Tayo pong mga magulang, wala tayong hinangad sa ating mga anak, kundi ang mapabuti sila. Tama? Na makita mo yung anak mo na tamang tao. Lumaki ng mayroong tamang prinsipyo. Lumakad sa tamang daan na kung saan nandoon si Kristo. Yun yung prayer natin madalas, mga magulang. Walang naghangad na sinabi nila sa kanilang panalangin, Lord, gusto ko paglaki ng anak ko suwail. Lord, gusto ko paglaki ng anak ko sumisigaw sa akin. Lord, gusto ko paglaki ng anak ko walang pakialam sa mundo. Gusto ko, Panginoon, sinasagot ako. Gusto ko, basigulero anak ko. Wala pong naghangad nun. Ang gusto po natin sa ating pong mga anak ay mapabuti, maitama. Kaya maliit pa lang yan, di ba? Minsan nga, nasa tiyan pa lang ng ating pong mga sinapupunan. Pinagpe-pray natin, anak, lumaki kang mabait, mahusay. Nakita niyo naman, paglaki. Sumusunod. Ginagawa, upo dyan, dyan ka lang. Uupo. Pero subukan niyo po. Paglaki niyan, nagkaroon ng mga fears, nagkaroon ng mga kaibigan, na ihalo na sa mundo na hindi ninyo mundo, anong kadalasang nangyayari? Kasi ang madalas daw manghawa ay mga negatibo. Tama po? Mas madaling makahawa ng negative vibes kesa sa positive daw. Subukan nyo, isang batang napakabait nung maliit siya. Nung nakapag-aral, nakakilala ng mga tao, na ihalo sa marami, ano nangyayari? Hindi mo na makita. Asa na yung anak ko? Asa na yung dating anak ko na magalang, masunurin, nakikinig, may takot sa Diyos. Alam niyo po, nakakalungkot. Minsan nga, kapag hindi tama yung influence mo sa mundong ito, makikita mo yung maling pananaw, maling bagay na nakikita mo sa ating pong mga kapatid.
Alam niyo po, meron ako isang co-teacher. Nagulat ako, one time, nando kami sa faculty, galit na galit siya. Gagalit siya na sabi niya sa cellphone, ano ba ang tanga-tanga mo? Hindi mo ba alam, di yan ang saksakan yan. Tanga-tanga mo naman talaga. Ganon siya ng ganon. Sabi ko, di nagtatawanan yung mga teacher. Sabi ko, bakit? Yung pala kausap, alam niya kung sino kausap? Nanay niya. Nanay niya yung kausap. Imagine niyo po, ang anak niyo, pinalaki niyo, pinagbihis niyo. Inilagay niyo, kumbaga talagang gusto natin maging magalang, maging ano. Tapos yung ganon na, kaya kinausap po talaga siya. Magulang mo yan, kinakausap mo. Hindi mo dapat, kasi sabi niya, pinalaki daw siya kasi na ang mami niya, parang magkasunuran lang sila dahil maaga yung nanganak yata. Maaga siyang pinagbuntis. Na parang naghabol lang yung kanilang edad. Pero sabi ko, magulang mo pa rin sila. So siguro marahil sa tahanan nila, ganun ang pananalita nila. Hindi siya nako-correct, hindi siya natatama. So yung naka-impluwensya sa kanya yon, sabi ko sa kanya, ikaw ba paglaki mo, paglaki ng anak mo, gusto mo ganyan magsalita sa sinasabi mo. So yung time na yon, hiyang-hiya siya. Hindi niya alam kung paano siyang titingin sa akin kasi talagang kinorek ko siya. Magulang mo yon. Minsan tayo, natatawa pa tayo. Ay, tignan mo. Sabi ko, tawa-tawa pa kayo. Magulang na yung ginaganon. Gusto niyo bang mangyari sa inyo yun? Di ba sa part ng magulang, kung ikaw man, no? Nakita mo yung taasan ka lang ng boses parang iba na eh. Nakita niyo mga magulang niyo, kapag kayo minsan tumataas na yung mga boses ninyo, they will automatically correct you. Merong ibang magulang, hindi. Pero yung iba, on the spot. Kasi kakalakihan nila yan eh. Akala nila tama. Akala nila okay yon. So that influence, no, yung influence na bakit ka ganon, bakit ganyan ka makitungo, marahil ito yung kakulangan eh. Alam niyo po, sabi una, ano yung factors na nakaka-apekto sa atin? Na dapat maging, sa atin, influence sa atin, this Word of God. Sabi doon, the Bible. Una is ang Biblia. Okay, the Bible. Una daw dapat na nagkakaroon ng impluensya sa atin ay ang Bible. Bakit? Kasi sa salita ng Panginoon, tinuturuan tayo ng tama. Amen? Salita ng Diyos na magsasabi, ito dapat ka bilang anak. Ito ka dapat bilang asawa. Mag-submit. Ikaw bilang nasa isang company, may authority, dapat marunong kang mag-submit sa authority. Ikaw bilang anak, dapat marunong kang gumalang, magbigay galang sa mga magulang mo. Magbigay ng, sabi nga, ng respeto, ng tamang pagrespeto sa iyong mga magulang. Ang Biblia, siya yung magtuturo sa atin. Salita ng Panginoon. Sabi doon, Christians are guided by the teaching and principle found in the Bible. Saan ba natin makikita yung principle na yon? Saan natin makikita yung, sabi nga yung word of wisdom, guidance, para malaman mo kung ano yung dapat tahakin mo. Bilang anak, paano ka dapat rumespeto sa magulang mo? Paano mo dapat igalang ang ama at ina mo? We ask wisdom, guidance, even our morals. Ano yung dapat mong ginagawa bilang ikaw na Kristiyano? Sa Biblia, dito natin makikita yon. Dapat ang banal na Espiritu ng Panginoon, the Word of God, influences you. Nag-i-influence ang salita ng Panginoon sa iyo na may epekto. Na kapag nabasa mo to sa Bible, narinig mo sa isang preaching, gagawin mo. Kasi salita ng Lord yun eh. Sino po dapat yung nag-i-influence sa atin? Ang devil ba? Anak ka ng Diyos, so dapat ang anak ng Diyos, ang Diyos ang nag-i-impluwensya sa'yo. Ang kanyang mga salita dapat yung naririnig sa'yo.
So kailangan ba maringgang ka ng mga masasamang salita? Hindi. Kasi dapat po tayong mga Kristiyano, we are what? Influenced by the Word of God. Dapat ang salita ng Panginoon sa'yo may, may impact. May dating sa'yo. Kapag wala nang dating sa'yo yung salita ng Panginoon at parang papakinggan mo lang, lalabas mo sa isang tenga, and then, every week naman yan po. Si sermon, si sister, si brother, si pastor. Yun lang yun. Pero yung gawin, sundin, ano yung dapat mong gawin at hindi mo ginagawa? Kamusta? Nagpapa-impluensya ka pa ba sa salita ng Panginoon? Or parang, na lang sa'yo, wala nang dating. So sabi doon, our Bible, or the Bible itself, must influence us. Dapat yung buhay natin, tayo bilang mga Kristiyano, yung actions natin and beliefs natin, base sa Biblia. Our principle in life, based on the Bible. Hindi ito based sa mga tao sa paligid mo, kung ano ang marami, kung ano ang in, kung ano ang okay. Sa tingin mo, okay naman, yan na yon. Sabi nga, dapat sa bawat desisyon ng buhay natin, sa bawat ginagawa natin, dapat nakikita mo sa sarili mo, nagpapasakop ka sa kalooban ng Panginoon. Amen? And then number 2, sabi doon, faith experience. Our personal faith encounters with God, answers prayers, can strongly influence a Christian's faith and actions. Yung pananampalataya mo pala, yung pagkilala mo sa Diyos, na kinilala mo, tinanggap mo bilang tagapagligtas ng buhay mo, dapat pala nagiging influence sa'yo ito. That I can share the Word of God, gagawin kong maglingkod sa Diyos, gagawin kong ibigay ang buhay ko ng may pagdilingkod sa Panginoon dahil binigay niya sa akin to. Dahil hindi sa meron akong salvation lang. Dahil sabi nga, tayo ay pinili ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Hindi ka pinili ng Panginoon just for the sake na maligtas ka lang. Pinili ka ng Lord. You are chosen by God para gawin mo yung nais ipagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Yung faith mo ba, nagbibigay impluensya pa to sa kapwa mo, sa co-teachers mo, sa mga kasamahan mo sa work? Yung faith mo ba na yan, nagbibigay influence para makita kung sino Diyos ang pinaglilingkuran mo? Or your encounter with God is kagaya lang ng encounter mo during encounter weekend? Masayang-masaya kang sumasayaw. Masaya kang malayang-malaya ka dahil alam mo, nirestored ka ng Panginoon. Binigyan ka niya ng bagong kasiglahan, yung spiritual life mo, nabuhayan dahil sa encounter. How about your encounter, your daily encounter with God? Ang ating pong relasyon sa Panginoon, ang ating pananampalataya sa Panginoon ay hindi natatapos lang na ikaw ay nakareceive ng salvation to God. Hindi natatapos lang, then right after then, anong kasunod? Sabi ng Lord, gamitin mo yung buhay mo, gamitin mo yung buhay mo, ialay mo para sa akin. Kasi the Lord, inialay niya, right? Para sa iyo. Pero kadalasan, nagiging remembrance na lang natin what is behind the cross. Minsan, ginagawa na lang natin pendant. Meron akong cross kasi gusto ko ma-remember ko yung goodness ng Lord. Gusto ko ma-remember paano niya akong pinalaya mula sa kadiliman. Pero ginagawa ba natin? Naalalahanin palagi that cross will influence your life. Bagong buhay. Sabi po, di ba, if anyone is in Christ, he is a new creature. Sabi nga, the new has come and the old has gone. Bakit na babaliktad?
It has gone already. Pinalaya ka na ng Lord. Pinatawad ka ng Panginoon sa kasalanan mong ginawa before, pero binabalik mo muli. Yung dating ikaw, ibinabalik mo muli. Yung dating mahina na ikaw, ginagawa mo uli ikaw maging mahina. Hinayaan mong magpa-influence ka sa sitwasyon, sa mga tao, sa nararamdaman mo, sa nakikita mo, para mabago yung buhay mo. Na ngayon, nadatnan ka ng Lord, makita ka ng Lord, if you are going to praise God, sa ngayon, how will you present yourself to the Lord? Paano mo sasabihin, Lord, magiging impluensya kita sa buhay ko. Or makikita na lang ng Lord ngayon, dating ito, naglilingkod sa akin. Dating ito napakasipag, ibinibigay yung buhay, yung oras, panahon para sa akin. Bakit ngayon? Why? Because of the influence. Invincible influence na hindi natin nakikita. Naaapektuhan na pala yung pagiging Kristiyano mo. Yung pagiging anak mo, anak ni Kristo. Amen? And then number 3, sabi doon, church community. The fellowship and teaching within the church communities plays significant role in shaping the beliefs of Christians and actions. Naniniwala po ba tayo na anumang natututunan natin sa loob ng iglesia, anumang salita ng Lord na naririnig natin dito, na ibibigay natin yan sa community? Na kung anong yung katuruan ng iglesyang ito, it will somehow influence other. Sa church na ito, may unity, nakakatuwa, makikita nila, nagtutulong-tulong, nag-aabutan. Kasi sabi, di ba, we are a follower of God. Anong impluensya yung ibibigay mo sa community mo? What kind of community? Sabi nga itong word of life. Nabibuild ba yung sarili mo? Namomold ka ba as pagiging good citizens? Ano mang bagay na kukuha natin, nare-receive natin dahil sa salita ng Panginoon, dapat yung mga mabuting bagay na yon, nai-impluwensyahan natin yung community natin. Sabi ng Panginoon, He desires the love and compassion. Gaano ka magmahal sa kapwa mo? Gaano ka nababurden kapag nakikita mo yung kapatid mo wala ng panggastos? Kapag daraan ka dyan sa tabi at may makita kang mga less fortunate, meron ka pa bang compassion? Meron pa bang influence sa'yo kung paano ang Lord nagmahal sa mga taong yun? Alam niyo po, natutuwa ako dito sa ating pong, some of the leaders of the church, yung mga leaders natin sa church. They have the desire para abutin ang mga kapatid natin. Gumagawa sila ng mga paraan para yung konting tulong man lang, maibigay sa kanila. Hindi man natin maabot lahat, pero they are pursuing. Gumagawa sila ng kaparaanan para makatulong. Siguro na ano yung announcement last time, no? They are working with that. Yung mga hindi talaga kayang makabili ng mga ganong presyo, binabalak nila kalahati, mabili dito sa church. Why?
Kasi nandun sa kanila yung love. Nandun yung compassion. Kasi dapat ganun tayo eh. Tayong lahat. Hindi pa pwedeng tayo nagmamahalan dito sa church, pero yung labas, di natin minamahal. Yung mga nakikita natin, di natin sila, wala tayong pakialam. Kasi we are community. We are living in a community. That's why ang church, kabilang tayo sa community. Nandito tayo sa church, tayong lahat. We are the church. Anong klaseng church ang ilalabas natin sa community? Ito ba yung tipo na church na walang pakialam? Matigas ang puso? Madamot? Are we a kind of church na dapat ipapakita mo na kami lang to? Kami lang ang may kakayanan. Ang iba, wala. Bahala sila sa buhay nila. Maliit silang church. Konti lang sila. Ganun po ba tayo? Ganun po ba natin pwedeng ipakita yung what kind of love and compassion sa kapwa natin mananampalataya? Sa kapwa natin, hindi man sila mananampalataya. Dapat unang-una, nakikita sa atin yon kasi di ba they have their souls. Kailangan nila tayo. Kaya dapat nakikita natin sarili natin na dapat nagpapa-impluwensya tayo sa salita ng Panginoon para may maibabahagi tayo sa kanila. Anong word of God yung isi-share mo sa kanila? Anong puso ang maiaabot mo sa mga kapwa mo? Amen? So love and compassions. And then next, number 4, cultural context. Okay, cultural context. It can influence us. Social, political context in which Christian can live influence in their beliefs and actions. Sometimes, it will challenge their faith. Socially, ang mundo daw natin ngayon ay nasa era tayo ng social media. Lahat ng bagay, pagtingin mo pag bumukas ka ng computer, pwedeng maka-apekto sa'yo. Pwedeng magpalakas sa'yo. Pwedeng makasira sa'yo. Pwedeng magpataas ng antas ng pananampalataya mo. Tama? In just one click. In just one browse. Pag nag-browse ka dyan, gusto mo maging malakas, punta ka lang dito. Pero nakakalungkot. This social media, minsan, pati tayong mga Kristiyano na impluwensyahan na ng mga pangit na pangyayari na nagaganap sa social media. Minsan, hindi na nga natin nakikitang mag-isip or magkaroon ng dalawang pag-iisip. Ilalike ko ba to? I-share ko ba to? Makiki-viral ba ako? Minsan ginagawa natin kasi gusto natin maging viral lang. Anyway, mga Christians din naman yung nagpo-post. Akala natin, it will give encouragement to others. But sadly, nagkakaroon ng questions. Am I living? Am I joining this church? Dito ba ako belong sa church na to? Ganito yung ginagawa nila. Siguro po hindi lingid sa inyo yung isang pastora that naging viral siya. This past few weeks. Actually, binura niya na yung kanyang, binura niya na yung kanyang account, but still, dahil nga po sa social media, people are getting, diba? Sinave nila yon, nirepost nila yon, and then hinighlight. And then nag-viral. Dahil tayo,
Hindi natin nakikita that social media can nagkakaroon ng epekto sa atin. Enjoy lang. Ay, oo nga mo. Click. Alam niyo po ang tendency? Kapag pumunta kayo sa social media, pag may mga tao na nagsasabi ng mga negative things, at pag nakita at naramdaman mo, ito din ang pakiramdam ko Ginawa sa akin to ni brother ni sister Naramdaman ko to sa church Dahil sa isang leader, dahil sa isang, pwede ko tong i-click. Pwede ko tong i-share. Para naman siguro marinig niya. At para naman matuto siya. Maganda na may intention niya. Para somehow mabago ang isip niya. Minsan ganon, di ba? At nakakalungkot po kapag yung feelings mo, the same din, may mga negative na nagpo-post patungkol sa utang, patungkol sa mga kinalimutang utang, mga bagay na nakakalungkot kasi nagla-like ka pa. Nilalike mo kasi dahil naramdaman mo. Yan po ang epekto ng impluwensya sa buhay natin. Kung paano ang behavior mo, hindi mo naman behavior yun Yung magparinig, ayaw mo naman yun Kaya nga dinadaan mo ngayon sa social media. Hindi ka naman ganun dati. Pero bakit ganun ka na ngayon? At nakiki-like at this, tayo? Parang kasi kala lang natin walang effect. Ba't meron pong effect? Maaring kasi yung damdamin mo, na nararamdaman mo, at may nakita kang post, nilike mo din siya at shinare mo. Saan nagche-church yun? Di ba sa Word of Life yun? Ganun ba mga tao dun? Lahat apektado. Feelings mo lang yun. Lahat nadamay. Lahat nagkaroon ng kaisipan na napakalinis ng isipan, naisin lang gustong maglingkod sa Lord, mag-serve sa Panginoon dahil sa mga ganong nakikita at mga naipopost natin. Nakalimutan mo, I am the church. I belong to a church. Ano mang ginagawa natin sa personal nating buhay, sa paglabas natin sa iglesyang ito, it represent your church. It represent God. Wag na lang dun sa church. Kay God na lang. Wag na natin palakihin dun sa church, kay God na lang. Sa tingin po ba natin, God really deserve that kind na tao? Na tayo bilang binigyan ka niya ng bagong buhay, bagong puso, sabi nga, inalis ka na ng Lord dun sa karumihan, sa gawa ng mundong ito, sa mga pangit at negatibong bagay. Pinalaya ka na ng Lord dun Pero bakit hinayaan mo na maimpluwensyahan ka muli? Bakit hinayaan mo yung buhay mo muling bumabalik sa dati? Marahil nakakalimutan na natin kung ano ba tayo? Sino ba tayo? Sino ba ang Diyos na tinanggap mo bilang Panginoon mo? Amen? Next is, sabi doon, yung ating pong prayer and relationship with God. Napakalaking factor to kung bakit ka ganyan ngayon. Baka hindi ka na nananalangin. Na imbes yung mga problemang nakikita mo sa social media, Lord, forgive them. Patawarin mo sila, Panginoon, kung nakakasakit sila ng damdamin. You pray for them kung nakikita mong mali yung ginagawa nila na utang nila, ipopost pa. Yung ginawa sa kanya, ipinost pa. Sa'yo na lang yun.
Pwede mo namang i-deal yun with God, di ba? Pwedeng maitama ang bawat sitwasyon ng ikaw na lang at ang Panginoon. Hindi na kailangan dalin mo sa malaking mundo para pagpiesta ng marami. Right? Hindi mo kailangang ipagamit mo yung sarili mo sa media. Dahil sabi nga natin, madali yung way na yan para ipakita mo kung anong nararamdaman mo. Ba't hindi mo iyak sa Panginoon kung anong nararamdaman mo? Ba't hindi mo iluhod sa Panginoon, Lord? Ayoko ng ganitong nararamdaman. Ayoko ng mga ganitong tao sa paligid ko. Sa tingin po ba natin, if you do that in social media, may magandang epekto sa kapwa mananampalataya? Mapapalakas niyo ba yung mga kapwa ninyo Kristiyano kapag nag-comment ka ng pangit na comment doon sa ibang church? Or sa ibang kapwa mananampalataya? Let us be wise sa mga taong nakaka-impluwensya, sa mga bagay na nakaka-impluwensya sa atin. Baka hindi natin namamalayan. Isa ka na doon. Kasama ka na doon. Na magbibigay ng, yung hindi magandang pakiramdam. Yes po, may iba-iba tayong perspective sa buhay. Maaring sa iba, okay lang yon. Maaring sa'yo, tama iyon. Iba-iba tayo ng pananaw. Pero ang sabi ng Lord, di ba? We must have one heart. We must have one thoughts. Ano yung thoughts ng Lord? Ano yung nais ng Panginoon? Ano yung gustong mangyari ng Panginoon? Ang ating panalangin at relasyon sa Panginoon ay nakaka-impluwensya kung ano yung ginagawa mo sa ngayon. Kung ikaw ba ay nagsiserve sa Lord, kung ikaw ba ay nagbibigay ng panahon para sa Panginoon, na-impluwensyahan ka ng ginagawa mo dahil merong kang karelasyon. Yun ay ang Panginoon. What kind of relationship you have with God? Ito ba yung tipo ng relasyon na okay ngayon, sunod, galit-galit tayo. Sabi nga po sa bawat habang tumatagal ang relasyon mo sa Panginoon, dapat mas lalo kang nagiging tamang tao. Tamang mag-isip. Tamang magbigay ng opinyon. Tamang magbigay ng idea, ng kaalaman. Alam niyo po, hindi mo magagawang mag-spread ng gospel kung hindi mo nakikitang kailangan na gawin. Alam niyo po ngayon, alam niyo naman, hindi dingit sa inyo ngayon nangyayari sa Gaza and Israel. Kung tayo po ay magpapatumpik-tumpik pa sa ating paglilingkod sa Panginoon, baka makita na lang natin sarili natin. Nagkagulo na pala. Damay-damay na pala tayong lahat. Wala ka na palang chance para magamit yung talento na meron ka. Kasi end na eh. Kapag dumating na ang Third World War, ending na tayong lahat. You will not have a chance to serve God. Hahayaan mo pa ba itong mga panahon na to, gamitin ka ng kaaway? Maimpluwensyahan ka ng kaaway para hindi mo magawa yung pinagagawa ng Lord. Sabi po, ang influence must what? Inspired others.
Yung impluwensyang ibibigay mo sa kapwa mo, dapat nakakapag-inspire. Hindi nakapanghihina. Dapat nurture. You will give influence, you will foster, you will lead. Yung influence mo dapat nag-a-uplift, nagpapataas ng moral. Kung dating yung katabi mo o yung kapwa mo Kristiyano nanghihina, dapat nagpapalakas ka, nag-encourage ka. Dapat yung influence mo, nagbibigay ng navigation to a right path, tamang daan, tamang direksyon. Nakakalungkot, Kristiyano ka na. Dapat ikaw ay nagbibigay ng tamang daan sa mga classmate mo, sa mga coworkers mo, pero ikaw pa yung nag-lead sa kanila para maligaw, para hindi lumapit sa Lord. Kasi nga, hindi tama yung ginagawa mo. Sabi po, we have to live as an example. Leading with example. Yan bang influence natin, nakakapag-cultivate, na dating ikaw na malakas, naglilingkod, sumusunod sa Panginoon, nape-preserve mo, napapanatili mo yung bagay na yan. Is your influence empowered you? Pinalalakas ka ba niyan? Evaluate mo, sino yung mga taong nagpapalakas sa'yo? At nagpapahina sa'yo? God has given us the power to choose. Minsan, nakakalungkot, ang pinipili natin yung makapagbibigay lang kaligayahan sa atin. Nakakalitaan natin, dapat ang impluensyang meron sa akin, influence ni God. Pero bakit ako na-impluensyahan ng classmate ko, kapatid ko, o kung sino mang bagay na dapat yung direction ng Lord, yung path ng Lord, yung sinusunod ko. Pero hindi ang nangyayari, lumalayo ka. Alam mo, na pag umaatin ka sa church, nakakamit ka ng mga fellow believers, lumalakas ka, pero ang ginagawa mo, lalayo ka. Aalis ka. Kasi may nararamdaman ka. Pero alam niyo po, the more na lumalapit ka sa Panginoon, the more yung influence ng Lord, pinananatili niya sa puso mo. Pero kapag ang decision mo ay lumayo, umalis, tumakas, nakikita niyo yung direction sa yung path ng buhay natin, hindi magiging tama. Influencing fellow Christian is an opportunity to make lasting impact to the faith, on their faith journey. Dapat ikaw bilang Kristiyano, tayong mga Kristiyano, yung faith na meron ka, yung influence na galing sa Panginoon, na ibibigay mo yan sa kapwa mo, mananampalataya o hindi man. Kasi yun yung work natin as a Christian. Binigyan tayo ng work ng Lord. Not only to have that salvation, but to give that salvation, spread that salvation to others. Ibahagi. Lagi natin tatandaan ang ating pong influence should affect, mag-reflect sa teaching na galing sa Panginoon. Hindi galing sa kung sino man. Galing sa Panginoon. Nagiging influencer ka. Maraming tao naghahangad maging influencer. Why? To have fame. Para madaming sumunod sa kanya. Gusto niya mas maraming followers. What is the reason behind? Bakit ka nag-i-involve sa social media? Para lang ba makilala ka? Para lang ba masabing ikaw ay in? Hindi ka out of place? Tandaan po natin, kaya nating mamuhay
ng normal kahit wala ang social media. Akala lang natin hindi. Dati na pong wala iyan. Pero if that will be the reason para hindi maging tama yung perspective mo sa buhay, tigilan natin yan. Amen? And if you really want to use that media, please use that para mag-glorify ang Lord. Not just to give judgment to anyone. Tama po? Or verdict to anyone. Or patama kung sino man. So sabi nga po, keep your hearts open. Stay steadfast. Lead by example. Tayong mga Kristiyano, God has given us the power to lead. That power, gamitin natin to ng tamang pananaw. Sabi nga sa tamang pag-i-influence natin sa kanila. Kung nakikita mo yung sarili mo na na-impluensyahan ka ng mga kasama mo sa church na naglilingkod sa Lord, gamitin mo, gayahin mo sila. Gawin mo silang model. Pero kapag nakikita mo na hindi tama yung ginagawa ng kapatid ko na to, una, pananalangin mo siya. Kung kaya mong komprontahin, kausapin mo. Para maging tama ang lahat. Hindi yan pinakita sa iyo ng Panginoon para gayahin mo. Para i-judge sila. Ipinakita sa iyo ng Panginoon na yan para maging tama ang pananaw mo sa buhay. Sabi po, your influence can be a powerful force for a good lives of your fellow believers. So, pwede pa lang yung ginagawa mo ngayon, maging kalakasan ng katabi mo, ng nasa likod mo, at ang bawat isa sa atin. Sa oras pong ito, nais ko po na patuloy nating alalahanin, balikan muli, sino ang nagpapa-impluwensya sa akin? Ano sa aking buhay sa ngayon ang malaking influence kung bakit ako ganito? Evaluate mo yung sarili mo. Kung nakita mo yung sarili mo that hindi ako ganito dati Dati ito yung heart ko sa Panginoon, bakit ngayon iba? Maybe, na-surround ka ng mga influence sa buhay mo na hindi tama. So it is not the end. Sabi nga, ito yung panahon para iayos natin, ibalik natin muli sa Panginoon. Hingi natin sa Panginoon ng tawad. Anumang mga bagay na nakita mo naging impluensya sa buhay mo. At nagpa-impluensya ka rin naman. So let us ask God for that forgiveness. Come on, let us pray for the Lord. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, we thank you. Salamat po, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, that sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na nagpapatama sa amin. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, maging tama yung puso namin. Every time we hear the Word of God, tulungan mo kami, Panginoon, na hindi maging matigas ang puso namin. Bagkus, isipin namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay nais mong magawa namin. Nais mong mabago ang aming mga puso't isipan. Patawarin mo kami, Panginoon, for all the influences in this world, Lord God, na mas lahigit kami, Panginoon, na nagpasakop sa kanila. Lord God, hindi namin na nakita yung sarili namin that we must influence them. Yung tama, yung goodness mo, yung grace mo, Panginoon, yung biyaya mo dapat yung nakikita sa buhay namin. Hindi ang anumang pangit na mga sitwasyon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na itama ang aming mga puso't isipan. Lord, guide us, Lord, sa mga social media, Lord, sa mga accounts, Lord Jesus, na ginagamit namin, Panginoon. Lord God, give us a heart that is sensitive, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon. Na bago kami, Panginoon, mag-post, mag-click, mag-like, Lord Jesus. Tulungan mo kami na magkaroon kami ng maayos na kaisipan. Isipin ang 3 beses, maraming beses,
kung ang mga bagay ba nito ay makatutulong o makahadlang sa paglago ng kapwa namin mananampalataya. Lord, we ask, O God, for your forgiveness kung sometimes nagawa namin to. We ask, Lord, that you have to change our hearts, change our minds, change our attitude, Lord God. Baguhin mo yung aming behavior habang kami, Panginoon, ay lumalakad sa mundong ito. Truly, God, naniniwala kami, Panginoon, that everything in this world, O God, kailangan namin, Panginoon, pumili na mga tamang tao, tamang sitwasyon na makaka-impluwensya sa aming pong buhay. At mas lalong higit, Panginoon, dalangin po namin, Ikaw, O Diyos, na aming Diyos, ang patuloy na maging malaking impluwensya sa buhay namin. Dahil you influence us, Lord. Na kami nung kami, Panginoon, ay tumanggap sa iyo, naniwala at sumunod sa iyo, Panginoon, Lord, dapat yung influence na meron kami, Panginoon, galing sa iyo. Hindi galing sa sino man. Hindi galing sa anumang umaapekto sa aming pong mga buhay. Because, Panginoon, lagi naming tandaan that our principle, our insights, our feelings, our actions, kailangan namin to, Panginoon, na makita na Ikaw ang Diyos na nag-iimpluwensya sa amin. Lord, we ask for the youth, Lord God, sa mga kabataan, sa mga bata, Panginoon. Mold them, Lord. Teach them. Gabayan mo sila, Panginoon. Sa mundong ito, Panginoon, alam po namin, Panginoon, they are surrounded sa maraming impluwensya ng mundong ito. But God, help them, Lord, na maging matatag sila sa kanilang pananampalataya. Na patuloy nilang panghawakan ang iyong kaloob na pananampalataya na ibinigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming po mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Ang ganda po ng mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Amen po ba? Alam niyo po, naalala ko yung word of influence kasi talagang as parents, napakahalaga yun sa atin. Tama po ba mga nanay? Mga nanay dito lalo. Yung tayo yung laging gabay dun sa ating mga anak. Ay sa dun sa influence na yun, naalala ko, ay yung pagbibigay sa Panginoon. Nung naalala ko kasi sila Carl nung malilit pa, tsaka si Gianna, bata pa lang sila, sabi ko, kahit pagkano yan, anak, pagka buo sa kalooban mo, kung ano yung gusto mong ibigay, yung masaya kang magbibigay sa Panginoon, anak, kahit piso yan, ibibigay mo. Kasi di ba mga children natin nasa, ayaw ko kung merong tithes and offering yung children ministry, no? Meron siguro din. Kasi nung time na dati, nakahawak ako ng children ministry, teacher po ako sa kids, may tithes and offering din sila. Bakit? Kasi sabi nga, habang bata pa, turuan mo na magbigay sila sa Panginoon. At isa yun sa napakagandang influence as parents. Natuturuan din natin yung mga anak natin na magbigay sa Panginoon. Hindi mahalaga yung kung gaano kaliit o kalaki yung ibinibigay natin. Di po ba? Amen? Ang maganda po yung makita ng Panginoon na ang puso natin is masaya pong nagbibigay sa ating gawain. Nakakatuwa nga po yung church natin, ang dami nating aircon eh. Kaya nakakatuwa dahil ibig sabihin, marami pong cheerful givers sa church na to. Amen? Sige po, tayo po ay magbigay sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat, O God, sa aming natutunan, O God, sa oras na ito. Patuloy mo kaming pagpalain, bigyan, Panginoon, ng wisdom, at influence, Panginoon, sa aming mga makakasama, sa aming mga kaibigan, sa aming mga asawa, anak, at sa aming mga relatives, Panginoon. Lord, pagpalain mo lahat, Panginoon, ang mga
pagpapala, Panginoon, na aming natatanggap, O God, ay maibalik sa iyo, Panginoon. Ng siksik-liglig at umaapaw, O God. Lord, salamat sa pagpapala mo at sa mga biyaya mo na meron ang church na to at ang bawat miyembro sa church na ito, Panginoon. Ang mga buhay namin ay sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Kaya Lord, ang aming ibibigay sa iyo, ito po ay aming kasiyahan, O God, na gawin bilang pagsunod sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magbigay sa Panginoon. Di manggagamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Alright, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, sino po na pagpala ngayong umaga? Okay, pwede ba haramin yung katabi? At sabi mo, you are greatly blessed. Ayan, so pinagpala tayo ng Diyos, no? Of course, yung ating pagtitipon, malaking pagpapala na yon. Dahil pag nagtipon tayo sa pangalan ng Panginoon, ano sabi ng Bible? God is in the midst of them. Amen? So yung presence ni Lord, malaking blessing. Nakarinig ka pa na salita ng Diyos, di ba? So alam natin, ang salita ng Diyos, gabay natin yan, sabi ng Bible, di ba? Yan po ay tanglaw sa ating landas na nilalakaran. Kaya sa buhay natin na ito, mahalaga po yung gabay na salita ng Diyos sa atin. Amen? So every time na pupunta tayo sa church, nandun lagi dapat yung excitement, hindi lang magpuri, excited din tayo lagi na matuto sa mensahe, sa salita ng Diyos, sapagkat yan po ang kalakasan natin. Amen? So ngayong umaga ay ating pong, of course, welcome lahat ng mga nakasama natin ngayon. Harapin nyo naman yung nasa likod, sa kaliwa, sa kanan, sa harap natin. Sabi mo, salamat sa iyo dahil nandirito ka. Amen? Kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. Ano? May nakasama rin tayo ilang mga taga-Bunsuran Second, mga kagawad, tumatakbo silang kagawad ng SK. Ano? So mamaya, isama natin sila sa panalangin. At nais ko munang tawagin ang lahat po ng mga birthday celebrants. No? Birthday celebrants ng month of October. No, lahat po, since ngayon po last week of October, lahat po na nag-birthday ng month of October, ay please proceed dito po sa harap, ating kayong ipapanalangin. Okay? Sige po. At habang sila'y pumupunta sa harap, makinig tayo sa ilang announcement. Ngayon po ay, alam natin, linggo na lang, anniversary na natin. Amen? November 12 is our anniversary at ang ating pong anniversary ay the same po yung ating schedule. No? For the meantime, ngayong taong ito, hindi muna tayo lalabas. Kagaya ng mga usual nating ginagawa na we celebrate ng magkakasama, first, second, and third service, pinagsasama-sama natin sa isang lugar. Or ngayong pong taong ito, dito muna natin gagawin. Okay po ba yung mga kapatid? At sa-celebrate natin sa isang simpleng kaparaanan yung ating pong pagdiriwang ng anniversary at same time din po, no, yung ating 6 a.m., 8 a.m. at yung 10 a.m. So, pwede kayong mag-invite, no? Mag-invite po tayo, yung mga family members, yung mga kaibigan natin, isama po natin sa ating pong anniversary this coming November 12. Meron po tayong t-shirt, no? Yung pong t-shirt natin ay available na po, pay as you order. Lapit lang po kayo kay Sister Grace, no? Para ma-print po. Baka mahuli yung inyong order na t-shirt, hindi umabot sa ating anniversary. Okay, so yung mga hindi po makaka-order, hindi po hadlang yun para hindi kayo umattend ng ating pong anniversary. You can attend anniversary kahit wala po yung t-shirt natin, okay? So ngayong umaga po ay tinatawag natin, no, lahat ng mga birthday. Meron po bang birthday celebrant October? Wala o ako lang? Yan. Okay, sige po, dito po. Si Sister Claret, salamat sa Lord. Pinagaling na ng Panginoon ng ating kapatid na ito. Amen. Praise God. Yan. Ang aking mga ka-birth month. Ayan. Kanina po yung ating second service.
Mula dulo hanggang doon, yung birthday celebrant ng ating second service. Ano? Katawa, no? Okay, tayo po tayong lahat. Bukas po ay eleksyon. Pag-pray din natin yung ating po matagumpay na eleksyon at mapayapang eleksyon. Kaya sama na rin natin sa prayer yung mga kaibigan ni Sis, dito ka. Kaya yung lahat po ng mga taga-Bunsuran Second, no? Kung kilala nyo sila. Ayan. So, praise the Lord. Dapat yata isikap pupunta rito, hindi na natuloy. Anyway. Okay, pag-pray natin ang eleksyon na maging matagumpay at loobin ng Diyos nawa ang maupuin talagang mga nilagay ng Lord sa puso natin. At ika nga, itong ating mga kabataan, ng mga naghahangad din na makapaglingkod sa bayan, pagpalain ng Lord ang puso nila na makapag-serve sa Panginoon, makapag-serve sa ating barangay. Okay? Tayong lahat ay manalangin. Salamat sa Panginoon. Let's pray for these people. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Sa umagang ito, tunay po na pinagpala mo, Panginoon, ang aming pong gawain ito, na ito'y ang sentro ng gawain ito, ikaw lamang, O Diyos. Walang ibang itataas sa lugaring ito, kundi pangalan ni Jesus lamang na aming Panginoon. Kaya kami nagpapasalamat sapagkat sa aming pagparito, alam namin, O Diyos, tunay na kami pinagpala mo. At salamat din sa aming mga kapatid na nasa harap, Lord, yung aming mga birthday celebrant na pinagpala mo ng panibagong taon ng kanilang kaarawan. Lord, tunay po na ang buhay at lakas sa iyo nagmumula at alam namin, Panginoon, sa bawat taon naming ilalagi sa mundong ito'y tunay na pagpapalang galing sa iyo. We pray, Lord, for these people na nag-birthday itong month of October. We pray for them na patuloy na pagkalooban mo sila ng mahabang buhay, malayo sa sakit at karamdaman, at anumang nasain, anumang kanilang mga panalangin, mangyari po ito ayon sa iyong dakilang kalooban, O Diyos. Salamat po, Lord, sa iyo po namin sila ipinagkakatiwala, patuloy na mahabang buhay at marami pang birthday ang dumating sa buhay nila. Ganon din, Panginoon, we also pray for yung aming pong nalalapit na eleksyon, yung gagawin po bukas na eleksyon, Panginoon. Dalangin namin ang mapayapang eleksyon, ang matagumpay na eleksyon, Panginoon, at nihingi po namin ang gabay at patnubay mo sa lahat mga uupo, Panginoon, at mangunguna sa eleksyong ito. Magpapacilitate, Lord, we pray sa mga teachers, patuloy ang proteksyon, ang gabay mo po sa kanila, at hinihiling namin, Panginoon, patuloy po na ikaw ang siyang gumabay sa buhay ng bawat. Sa ganun din sa mga kabataang ito na nakasama namin ngayon, Panginoon. Lord, salamat sa buhay ni Kian at sa kanyang mga kaibigan, Panginoon, na narito. Lord, na nandun ang naisin nila makapaglingkod sa barangay, sa mga kabataan ng Bunsuran Second. Panginoon, mangyari po ang iyong kalooban, Panginoon. At umaasa kami patuloy na gagabayan mo sila at pagpapalain. Maraming salamat po sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, maging ang lahat ng mga nakasama namin ngayon sa pagtitipong ito. Lord, marami ba sa amin dito, may mga kalakasan, we always be for our great Lord, because we believe, Lord, na ang loob mo na sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Kaya Lord, patuloy po na aming pinagkakatiwala sa iyong aming buhay at ngayon ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng iyong anak na si Jesus at ang pakikitisan ng iyong Santong Espiritu ay sumaamin nawang lahat mula ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord! Magandang umaga po. Happy birthday sa ating mga celebrants. Welcome kayo mga kapatid sa ating church service. Nawa ay sa mga susunod din Sunday, makasama rin namin kayo. Oh, God bless sa inyo, ha? God bless, ha? God bless, God bless, God bless. God bless. From urban streets to open plains, we are under one name. No one is lost or goes unseen, 'cause we're all loved by our King. This is nothing ordinary. There is power in the name we carry. Come on. Every nation, every tongue. Welcome to the King
different stories, one dream. 'Cause we don't wonder where we belong. We found our home in the Father's love. Here we go! This is nothing ordinary. There is power in the name we carry. Every nation, every tongue. Welcome to the kingdom. Hey! All the rich, all the poor, all the people, all yours. We are daughters, we are sons, more than mortals. We are royals, we are yours. We are yours, yeah, yours. We are yours. It don't matter where we come from. Everyone is welcome in your kingdom. It don't matter if we're broke or we're broken. In your love we have found our freedom. Got this little light of mine, I'm about to let it shine. Hold up, wait, let it shine. I'm about to let it shine. Bad and bougie, never thought that he would choose me. Never thought that he would use me. Now I live every day like it's a movie. Lights, camera, action.